Isaiah chapter 37, verse 14. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers. Yan na po ba tayo? Isaiah 37:14. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed unto the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, Amen. Even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Incline thine ear, O Lord, and hear. Open thine eyes, O Lord, and see, and hear all the words of Sennacherib, which has sent to reproach the living God. Of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their countries, and have cast their gods into the fire. For they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. Amen. Now this is a prayer, one of the prayers of in scriptures, na makikita natin na ang nagpe-pray ay in distress. Yes. Talagang malaki yung pressure sa kanya. Halos ang palagay ko ay mangyak-ngyak siya habang nananalangin. At ang sa aking iniisip habang binabasa ko ito ay siguro nanginginig pa siya. Kasi malapit nang malipol ang kanyang bayan. Yes. Napapaligiran ng mga sundalo. Nakita niya kung gaano karami. Kung gaano, sabi nga nung gustong lumaban sa kanila, isang kapitan lang. Kumbaga, isang division lang na sundalo namin, ubos na kayo. Eh, lalo na itong nakaharap sa iyo ngayon na napakarami. So, nung nabasa niya, na last Friday, ay katuloy ito. So, ito yung threat. Sabi, sumuko na kayo. Huwag na kayong magtiwala sa inyong Diyos. Sapagkat wala namang nakaligtas sa amin na mga sundalo. Lahat ng Diyos nila, pinagtatapon namin. Kaya mabuti pa, huwag na kayong maniwala sa inyong hari. Na kung ano man ang sabihin niya na magtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag na kayong magtiwala kasi mamamatay kayo lahat. Yun ang tono ng pananalita noong spokesman ng kaaway. So, this is a prayer of a desperate man. And sometimes, hindi naman lagi tayo pag nananalangin ay desperate. Meron tayong mga panalangin na ordinary lang. Thanksgiving, no? Yung mga petitions natin, hindi naman out of desperation. Lalo na kung ang buhay natin ay okay lang. No, nag-aaral yung mga anak natin, nakakabayad tayo sa upa, wala namang nakakasweldo tayo sa oras. Ay yung mga iba, kagaya ngayon, merong amnesty. So, yan, pupunta, mga ide-deport, mga walang ikama, no? Gustong maging regular ang kanilang pananatili dito, so dapat umuwi muna sa Pilipinas, di alam kung makakabalik. So yung mga iba naman na nanatili sa Pilipinas, pupunta rito dahil wala na silang trabaho, kung meron man, masyadong underpaid. Yon. So yung mga OFW, karamihan, hindi desperate. Meron din yung mga household workers. Kita natin siguro araw-araw, gusto ko na umuwi. Pinapatulog sa CR. Kita nyo ba yan? No? Sa CR natutulog, sipin mo yun.
Ginugulpi, pinapaso ng plancha. So, those are desperate people. And they need this kind of prayer. Sana maturuan natin. And through you, kung may makikilala kayo na ganun, baka sakaling maabot natin, maturuan kung paano ba dapat manalangin pag ikaw ay desperate. Prayers in Scripture, most of them, lalo na yung detalyado, ay nilalagay sapagkat yan ay talagang heartfelt. At mayroon tayong matututunan sa mga panalangin na ganito. But someone said, if you pray when you are only in trouble, you are in trouble. Nakita ko yung meme na yun Kung nananalangin ka lang sa tuwing may malaki kang problema, malaki problema mo. That because you ought to always to pray. Whether you are in trouble or not, you always ought to talk to God. Meron mga tao na pagka talagang hindi bagsak na bagsak, hindi may aalala ang Diyos. Pagka meron silang tagumpay, kanya-kanya tayo. Tsaka na muna yung church. Kasi masaya buhay ko ngayon. Pero pagka, bagsak na sa buhay, tatawag, Pastor, pag-pray mo ako. Kasi, problemang malaki, tsaka lang naaalala ang church, ang kapatiran, ang Panginoon. That is wrong. And that is a sign of somebody who is in a spiritual trouble. And if you are that person today, kung andito ka ngayon, at ikaw ay nananalangin tuwing may problema ka lamang na malaki problema mo. Yes. Ngayon, may isa pang problema. Ang isa pang problema, the problem is we don't know if we have a problem. That's another something to ponder about. No? We don't know that we have a problem. That is why you don't pray often as you should. Kasi minsan akala mo hindi problema yan, yung pala problema na, papunta na dun. Yes. Hindi mo na detect, kulang ka sa discernment. So kailangan nip it in the bud. Bago pa maging malaki, inumpisahan mo na ipag-pray na, Lord, sana wag lumaki ito. Amen. That is why we don't pray about it, because we don't know that it can be a big problem in the future. Therefore, one of our prayers every day should be, Lord, show me what is my problem. What is my mistake for this day? So that I can pray about it. Parang sinabi ng mga apostles sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Ikaw, sabi mo, Lord, include mo yan sa prayer mo. Panginoon, pakita mo sa akin kung anong problema ko. Di ko alam Bigyan mo akong discernment para makita ko na problema pala yan. Kaya, para ipag-pray ko ulit sa'yo. Pwede ba yan? Amen. There are times when it is obvious, like this Hezekiah problem. Obvious. Kitang-kita mo na. Ang daming sibat. Ang daming kabayo. Ang daming sundalo. Ang daming pana. Ang daming bato, lalaki. Ang daming apoy. Nakapalibot sa inyo. Ano kaya mangyayari? Susuko ba ako? Pag sumuko ako, sinabi ko, iniisip siguro ni Hezekiah, pag sinabi kong suko na tayo, baba natin ang ating armas, aalipinin tayo ng mga yan. Lahat tayo kawawa. Wala na tayong bansa.
Gagawin tayong slaves. Yung iba sa atin, papatayin pa rin yan. Yung iba, re-rapin. Yung mga anak natin, wala na. Ang future niyan, wala na. Hindi na mga Jews, mga Assyrians na. Ayoko ng ganyan. Lalaban tayo. Uubusin tayo niyan. Massacre yan. So, saan ka pupunta? Pag lumabang ka, patay ka. Pag sumuko ka, patay ka rin. Anong gagawin? So, obvious na malaki ang problema ng bansang Judah under the kingdom of Hezekiah. And so, eto na. Dumating na yung sulat. Demanding surrender. Total unconditional surrender. Dumating na yung sulat. Note verbal. You have to surrender. Or else, we will go inside and plunder you and destroy you. And you will no longer be a nation. So, anong ginawa ni Hezekiah? Yan. Ito yung, may natutunan ako dito na hindi ko ginagawa, I must admit. We pray. But we don't normally pray like what Hezekiah posture of prayer. Yung style na ginawa ni Hezekiah dito. Ano ba ginawa niya? Number one, he prayed to God as if God was right in front of him by spreading the letter that he received. Sabi rito sa verse 14, Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it, and Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. So, kumbaga, halimbawa, ito yung scroll, letter, galing sa Assyria. Binasa niya. Pagkabasa niyang ganyan, nanginginig na siguro yung tuhod niya noon. Mamamatay tayo lahat dito. Ano ba gagawin ko? No? Una-muna, humingi siya ng tulong kay Isaiah. Sabi niya, Hilkiah, may 3 siyang trusted men. Punta kayo doon sa propeta. Bakit po? Sabihin niyo, pag-pray ako. Ano palagay niyo kung kayo mga sundalo? Tapos yung inyong commander-in-chief, hindi alam ang gagawin, nagpapanik, at pupunta sa pare. Ano sasabihin mo kung ikaw yung general? Patay na tayo. Hindi na alam ni boss gagawin. Nakabasa ng ultimatum. Mangungumpisan na sa pare. No? Pupunta sa propeta. Pupunta kay pastor. Pag-pray daw siya. Ano kaya yun? Magsusuicide na kaya yun? Lagot tayo. Sige po boss, punta kami. So pumunta sila. Tapos sabi, pag-pray mo daw po si Haring Hezekiah. Kasi po, pinadala ng sulat. At baka sakaling marinig ng Diyos yung mga blasphemy na binitawan ni Rabshakeh at ni Sennacherib. At baka magalit ang Diyos at sila ay gantihan ng Diyos. Kaya sumagot naman ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi sila makakapasok, hindi sila magtatagumpay. So, nagkaroon ng boldness. The assurance si Hezekiah. Kaya, nung nabasa niya na yung sulat, ang ginawa niya, nakareceive siya ng assurance from Isaiah, pumunta siya sa temple. Punta siya sa church. At, ginanya niya yung sulat sa Panginoon. Parang kaharap niya lang ang Panginoon dyan. Nilatag niya yung sulat na ganyan. He spread it before the Lord. Another thing that Hezekiah did, he rent his clothes. Pinunit niya ang kanyang damit. And he put on sackcloth. So, pinunit niya ang kanyang damit, dinawalan siya ng damit, nagdamit siya ng sako.
And then, he went to the temple and spread the letter, and he repeated all the names of God. Ano sabi rito ng verse 16? O Lord of hosts. That's not one name of God. Yes. Ang Panginoon ng mga parang host is an army in heaven. Hukbo sa langit. Lord of hosts. Ikaw ang Panginoon ng mga hukbo sa langit. So parang tinatawag niya ang Diyos na parang warrior. God of Israel. Very specific. Ikaw ang aming Diyos. Hindi ka Diyos ng ibang bansa. Ikaw ay Diyos ng bansang Israel. At you are the one that dwellest between the cherubims. A description of the Ark of the Covenant. Ikaw ang Diyos na nananahan sa gitna ng mga kerubin. Sapagkat yung high priest ay pumapasok doon sa Holy of Holies once a year, nakikita niya yung cherubim. At doon nakikipag-usap, nagkakaroon ng relationship ang Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ng high priest. So this is a very close. Inisip niya na parang harap niya na yung Diyos, inilatag niya yung sulat, pagkatapos tinawag niya ng tinawag ang mga pangalan ng Diyos. Thou art the God, even thou alone. Amen. Nag-iisa ka. Wala na kaming ibang Diyos. So he is exalting God. Amen. Panginoon, wala na kaming ibang lalapitan. Pag hindi ka sumagot, wala na. Talo na kami. Lagot na kami. Of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. So he exalted God. That is the way that Hezekiah postured or prayed. Yun ang style niya. At maganda namang gayahin, ano? Okay. Amen. Mamaya, tingnan natin paano ba dating gagayahin. He talked to God. Also, ito pa isang style ni Hezekiah. He talked to God as if he was talking to flesh. Bakit? Ang sabi niya rito, sa verse 17, incline thine ear. No, alam niya na ang Diyos ay spirit. Alam niya ang Diyos ay invisible God. Pero, kinakausap pa rin niya ang Diyos na para bagang may tainga at mayroong anghel na nakatindig yan ng malaking Diyos. Pagkatapos, Panginoon, pakibaba mo nga yung tainga mo sa aking bibig. Ha? Pakinggan mo ako. Parang ikaw, di ba, pag bubulong ka doon sa tatay mo, sa boss mo, or sa presidente, sa hari, di ba, gaganon yung hari. Ano yan? Ano yung sinasabi mo? Yan. So, kasi hari nga si Hezekiah, maraming nagbibigay sa kanya ng suggestion. Ang gagawin niya, syempre, ibabaling niya yung tenga niyang ganyan. Kaya naintindihan niya. Iniisip niya na dapat ang Panginoon ay dalhin niya yung tenga niya, ay mapalapit yung bibig ko sa kanyang tenga, marinig niya yung kung ano yung sinasabi ko. So that's number one. He ascribed as if he was talking to flesh, to human. Okay? Another, sabi niya, incline thine ear, O Lord, and hear. Makinig ka, Panginoon. Ano pa? Open thine eyes, para bang nakapikit na ganyan na hari, no? Tapos sinasabi niya na, Panginoon, buksan mo mata mo. Tingnan mo ako. And hear all the words of Sennacherib, which has sent to reproach the living God. So wag lang akong pakinggan mo, kundi pati yung namumusong laban sa'yo. Pati yung mga masasamang sinasabi nitong tao na ito na masama. Pakinggan mo rin siya. Parang sinasabi niya, mainsulto ka.
Magalit ka sa kaaway ng bansang Israel. So that is the third way or distinction of the prayer of Hezekiah. Number 1, tinrato niya na parang kaharap niya ang Diyos. Nilatag niya yung sulat. Number 2, ay he repeated the revealed names. Nasa isip niya, nasa puso niya, lahat ng pangalan ng Diyos. Sinabi niya lahat yun. In-exalt niya ang Panginoon. Binigyan niya ng papuri. Pangatlo, tinrato niya, iniisip niya, at tinasabi niya sa Diyos na para bagang ang kausap niya ay isang tao din na mayroong tenga at saka may mata. And another is that he honored God by asking Him to do hard things. Sa verse 20, sabi po rito, "Now therefore, O Lord our God, save us from his hand." Sabi ni Hezekiah, make something impossible. Save us from his hand. Hindi niya tinuruan na patayin mo sila lahat. Hindi niya sinabing, ilipad mo kami mula rito. Hindi niya diniktahan ng Diyos papaano. Basta sinabi niya, iligtas mo kami. Amen. Kaya mo yan, Diyos. You can do things that are impossible. And what will happen? If you will save us from the hand of Sennacherib, all the kingdoms of the earth will know that you are the Lord, even you only. Amen. Itong resulta. It will be a very significant battle that when Israel or Judah comes out the winner, all the nations of the world will hear. And they will praise the name of God, the Lord, the Almighty. So, yan po ang style. Ano natutunan natin dito? Ang natutunan ko rito, habang binabasa ko ito at pinag-isipan ko at paano ba natin ipipreach at paano ba natin magkakaroon tayo ng benefit dito sa mga verse na to, is number 1, when we pray, we should consider the Father as face-to-face with us in the Spirit. Pag nagpe-pray tayo, no? Isipin natin, nakaharap natin siya. Pero wag kang mag-isip ng isang matanda na mahaba balbas, na may damit na puting-puti, o kung ano. Wag kang mag-i-imagine ng ganon. Wag kang mag-i-imagine, or wag kang humanap ng visual aid. No? Kasi invisible nga yung Diyos natin eh. Pero pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, magsalita ka, normally, na parang andyan sa harap mo yung kausap mo. Okay? That's number 1. Natutunan natin kay Hezekiah. Makipag-usap ka sa Diyos na parang kaharap mo lang ang Diyos. Okay? Number 2, ito wala naman to sa scriptures. Pero parang nakita ko lang ginawa ni Hezekiah na ikinalat niya yung papel sa harap ng Diyos. Binuksan niyang ganun. No? So, hindi naman to mas powerful pag ginawa mo. Pero, parang naisip ko, nakakatulong sa iyo personally. Halimbawa, gusto mo mag-abroad. May passport ka. Diba? So, yung passport mo, dala mo ganyan sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo ako mag-abroad. Gusto ko po makarating sa New Zealand. Gusto ko pong makarating sa Australia.
Alam ko, mahirap. Hindi kaya, bagsak ka sa x-ray, may scar. Dali mo yung x-ray mo. Sa harap ng Panginoon. No? Panginoon, nakatatlong medical na ako. Bagsak ako. May scar. Tulungan mo ako, Panginoon. O, halimbawa, dumating na yung mga bill sa kuryente, bill ng telepono, bill ng tubig, bill ng phone shop, at kung ano-ano pang bill. At kumakatok yung mga hindi mo masagot kasi baka bugbugin ka na, mga nangongolekta sa'yo. Dalhin mo yun. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, hindi ko kayang bayaran to. Ang hirap bayaran to. Pero ikaw mayaman. Naniniwala ko ka. Pag magagawan mo to ng paraan, hindi ko alam paano. Diba? Amen. Pwede natin gawin yun Visual aid para sa puso natin. Dahil si Hezekiah, wala naman tinuro sa kanya si Moses na gawin yun Pero ginawa niya. Okay? So, pwede natin, tinanggap ng Panginoon yan Sumagot ang Panginoon, kumilos ang Panginoon. That means, it is a good practice. Amen. Halimbawa, nasira yung pagiging mag-asawa nyo. Kunin mo yung marriage certificate. Panginoon, may asawa ako, iniwan ako. Ito marriage certificate namin. Dinaya ako ng asawa ko. Gumawa ka ng paraan, Panginoon. Huwag mo sabihin, Panginoon, patayin mo yung asawa ko. Or wag mo sabihin, yung kalaguyo niya, gusto ko mamaya, matokhang na yun. Hindi ganon. No? Kundi, pakita mo sa Panginoon, yung nasa puso mo. Amen. Kumbaga, dumaing ka. No? Umaray ka sa harap niya. Yung pakita mo yung emotion mo sa Kanya. Because, He is a God that can be touched by our infirmities. Although He does not have sin. But He is a high priest. And because the Lord Jesus Christ became a man, He knows our infirmities. And He is touched by the feeling of our infirmities. May pakiramdam siyang tao Yes. Nararamdaman niya yung pakiramdam na maging tao. Kasi tao siya Panginoong Jesucristo, He is a man. He is a real person. He is a real man. Totoong tao. Totoong Diyos. Kaya alam niya yung pakiramdam nung inaapi. Alam niya yung pakiramdam noong nahihirapan, nasasaktan, pinagtataksilan. Pinagtaksilan siya ni Judas Yung itinatatwa, alam niya pakiramdam nun. So, pag ikaw, pinagtaksilan, tinatwa, may problema sa pagbabayad, may problema sa tax, or kung ano man ang problema mo, pag ipinakita mo yan sa Panginoon, He is touched. That is what we can see in the Bible. So, I think we can do it this way. May sakit ka? Ako, ito, ginawa ko na to. I always put it in the prayer list. Nakakaramdam ako ng parang punong-puno ng dugo yung tiyan ko Dati. Ngayon, praise God, wala na. Amen. Pinagaling na ng Panginoon. Pero, hinawakan ko yan. No? Hinawakan ko yan. Sabi ko, Lord, sakit. Kailangan ko ng kapangyarihan mo. Pagalingin mo, Panginoon. May nararamdaman akong guhit na ganun. Wala na. Malaki pa rin.
Yung tiyan ko malaki pa rin. Taba na yan, no? Hindi na dugo. No? So, ewan ko lang kung tatalabi yung gusto mong pumayat, no? Lord, papayatin mo ako. Hindi siguro, ewan ko lang. But that is between you and God. That's between you and God. But if you are sick, you can touch the parts of your body. Ano sabi ng James 5:14? Is any sick among you? Call the elders of the church, anointing their head with oil, and the prayer of faith shall save the sick. James 5:14. So, merong touching sa Bible, ano? Pag may sakit. Pwede yun. So, you can call the elders of the church to visit you. Okay? And touch you in the head. And pray for you. Biblical po yun. Now, yung bang hinipo ka at saka yung hindi ka hinipo, pinag-pray ka lang long distance, mas makapangyarihan ba yung hinipo ka? Hindi po. Because it is the same God that gives you healing. It takes the same power. There's only one source of power. It's not in my hand. It is in the hand of God. Pero yan, parang posture. Parang it helps you and me, we as a human being, natutulungan tayo yung kumbaga, yung i-pour out ang ating pakiramdam, kung ano yung nararamdaman natin sa Panginoon. Gusto rin ng Panginoon yun eh. No, hindi yung dry prayer. Panginoon, pagalingin mo po itong tao na to, at sapagkat siya ay humingi sa akin ng prayer request, so ka nang pumbahala sa kanya. Amen. Okay na. Bayad. Hindi ka na dry. Merong feeling eh. Involved. Kaya merong posture. Kaya merong si Hezekiah, ilagay niya ganyan. Pwede rin natin gawin yun. Hindi para mas makapangyarihan yung panalangin mo, kundi to help you in your prayer. Now, number 2. Hezekiah called on the name of God. And we should call on the name of God. Now, yung Old Testament, yan ang pamaraan. Lord of hosts, God of Israel, wala naman po masama kung sabihin mo rin yun. That dwellest between the cherubim, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth, thou hast made. O Panginoon, na gumawa ng langit at lupa, Panginoon na nasa gitna ng mga kerubin, Panginoon na ikaw ang Panginoon ng mga hukbo na nasa langit. Pwede mo naman sabihin yun. Pero, nung tinuruan ng Panginoon ang mga apostol, sabi niya, ganito dapat kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Our Father, which art in heaven. Aming Ama na nasa langit. That is enough. That is sufficient. But gusto mo may dagdagan pa. Sabi sa Romans 8, Abba, Father. Pwede rin yun. Sabi mo, Abba, Father. Alam niyo Abba? Aramaic yun ng tatay. So, kung tatagalogin mo yung Abba, sa Arabic, Baba. Diba? So, yung Abba, Aramaic. Yung Arabic, Baba. Tagalog, tatay. Social na Tagalog, dad. Ay, hindi tayo social. Nagpe-pray ka eh, no? Sabi mo, tay, ama. Formal. Ang formal, ama. Amang nasa langit. So, you call on the name of God. Abba, Father. Almighty is also in the New Testament. Ama,
na makapangyarihan sa lahat. With all your emotions. Huwag mong pabilisin. Pag kayo lang, dalawa ng Panginoon. Huwag ka magmadali. Kasi baka mamiss mo yung boxing o basketball. Inaabol yung oras, kaya kailangan 10 seconds lang, tapos na yung prayer mo. No? Mananalo na yung Hinebra Alpha and Omega. That is also in the New Testament. Panginoon, ikaw po ang Alpha and Omega. Ikaw ang umpisa at ikaw ang wakas ng lahat ng bagay. Tagalugin mo, Bisayain mo, Englishin mo. Kinatutuwa ng Panginoon yan. Lord, the Lord God omnipotent. No? Sa Revelation sabi, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. He who is, who was, and is to come. Panginoon, Ama sa langit, ikaw na nandoon nung unang panahon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Andyan ka. Okay? So, you can read the scriptures and you learn all the names of God. And call on the names of God. So that there will be no mistake whom you are praying to. Alam nyo doon sa prayer ng Mason, O thou great architect of the universe. Yun ang, nagpe-pray din ng mga Mason No? Pero sino ang pinagpe-prayan nila? The great architect of the universe. Sino yun? Pwedeng si Satanas, pwedeng, kasi arkitekto din si Satanas So pwede. O pwede si Jehovah or si Lucifer. Hindi generic. No, generic God. Alam niyo nung nag-pray si Rick Warren doon sa inauguration ni Obama, Oh, our great God, our Father, Allah, Buddha, at ano-ano sinawag niyang Diyos para walang makawala. Mali yun. Pagka ikaw, okay, ang dami niyang tinawag na Diyos, di ba tinuturo natin, tawagin din natin ang Diyos sa maraming pangalan, pero restricted tayo sa salita ng Diyos. Hindi doon sa iba-ibang libro ka kukuha, isa lang libro kukuhaan mo. So, call on the name of God, but biblically. Don't go to the encyclopedia, Wikipedia, Wikileaks, kung saan ka kukuha ng mga pangalan ng iba-ibang pangalan ng Diyos. Maliligaw ka. Kung sino-sino sasagot sa'yo. Gusto nyo ba sagutin kayo ng anghel na kulay orange? Delikado. Ay, may naka-orange pala. Hindi ko alam. Kasi merong mga Luciferian na nagdo-drawing ng pentagram, tapos may bilog. Tapos, nakapaligid sila ron. Magpe-pray sila ng incantation nila, may lalabas na demonyo, kulay orange. Kasi galing sa impyerno no? Kaya kulay orange. Fire. So, kaya, yun ang inuutusan nila. So, you can call on God, number 3, you can call on God as if He has physical qualities. Sa New Testament po, sa Acts chapter 4, verse 30, ginawa din niya ng mga apostles. Ano sabi ng prayer? Sa Acts chapter 4, ito po prayer ito Sabi po, for of a truth, sabi 27, for of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast appointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, for to do whatsoever thy hand, see,
Sa verse 28, may nakalagay, thy hand. May kamay ba ang Espiritu? May kamay ba ang Diyos? Pero sabi rito, mayroong kamay. No? Thy counsel determined before to be done, and now, Lord, behold their threatenings. Behold. Ano yung behold? Sa Tagalog, anong behold? Tingnan mo. Tingnan mo. Pagmasdan mo. So parang, ang kausap dito nung nagpe-pray, ay parang kapwa-tao niya, no? Pagmasdan mo. Tapos, bakit ka magpe-pray sa Diyos na pagmasdan mo, samantalang alam mo naman na lahat ng nangyayari sa buong sanlibutan, alam na ng Diyos na pagmasdan na niya. Pero, pwede ka pa rin mag-pray na, Panginoon, pagmasdan mo ang nangyayari sa buhay ko. Tingnan mo ang kaapihan ko. Tingnan mo kung sino sila na gustong mawala ako sa mundo. Yung desperate. Ganyan na mga prayer. So those are descriptive of like you are talking to a man. Behold their threatenings, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak the word, by stretching forth thine hand. Panginoon, pahabain mo yung kamay mo. I-stretch mo. Ano ba i-stretch? Iunat mo yung kamay. Para bang nakaganon ang kamay ng Panginoon. Tapos sasabihin niya, Panginoon, iunat mo yung kamay mo. Para maabot mo dito. Hawakan mo yung problema ko. Hawakan mo yung buhay ko. See? So, nagkakaroon ba tayo ng idea paano mag-pray? At paano effectively, kasi ito, mga kapatid, itong prayer na to, pagkatapos niya mag-pray, sinagot ng Panginoon, hindi sila nasako, naligtas sila. Against all odds. Dapat ubos na sila. Pero, the Lord responded. Sabi sa Acts 7:56, and said, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing. See? Nakatayo. Sa kanang kamay ng Diyos. Sa verse 59, Acts 7:59, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Tanggapin mo. Para baga iniisip niya na, Panginoon, andyan na ako, parating na ako. Pwede ba embrace naman dyan? Receive my spirit. So that is, number 1, pray as if God is in front of you. Spread your petitions before God. Any kind of thing that may be affecting your life, whether it be bills, marriage certificate, passport, or your body, touch your body, kung ano man yung masakit or kailangan ng healing, call the elders of the church, then begin by calling on God's names, and then number 3, call on God as if He has physical qualities. Tawagin mo ang Diyos na para bagang meron siyang tainga, o meron siyang kamay, o meron siyang mata na sa inihingi mo, hinihiling mo sa Kanya, Panginoon, tingnan mo ako. Tingnan mo yung sitwasyon ko. Panginoon, makinig ka sa sinasabi ko. Panginoon, dahil yung kamay mo po, hipuin mo po ang aking balakang, masakit, yung paa ko, may rayuma. Pakihipo, Panginoon, sapagkat nagsasuffer ako, masakit talaga. Kaya mong pagalingin yan. So, you are asking God for these things. And number 4, continue praising God by telling Him that He alone is your God. You will not call on any other God. And don't call on any other God. Don't call on Mary. Don't call on the saints. Don't call on angels. No?
Di ba, merong minsan, sa pelikula, nanonood tayo, tututukan ng baril yung bida. Magdasal ka na sa lahat ng santo. Santa Maria, Santa Ines, San Isidro, o ano-ano. No? So, hindi po acceptable na panalangin. When you pray, call on one name, the name of God. And the name of His Son, Jesus Christ. That is the name that you will call. And you pray in the name of Jesus. Sabi sa Exodus 23:13, in all things that I have said unto you, be circumspect. Ito Exodus 23:13. Make no mention of the name of other gods. Huwag mong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos. Bawal pala yan So, anong pangalan ng Diyos ba? Na pwedeng banggitin? Kanina, sinabi ko na. Abba, Father, God, Almighty, Alpha and Omega. He is, He was, and He is to come. Pwede rin Jehovah. Those things which are revealed in the Scripture. Outside of the Scriptures, don't mention those names. Don't mention the names which are not in the Bible. And say, Diyos din yan Yan din, Diyos nila. Diyos, translation lang yan sa lingwahe nila Hindi. Kung ita-translate mo sa lingwahe nila, yung Jesus, Tagalogin mo ang Jesus. Jesus pa rin yun. Pag nilagay mo sa Greek, Jesus. Hindi yung Jesus, hindi Zeus yun. Malayo yun. Kaya wag mong tanggapin na yung Zeus at saka Jesus, iisa. Hindi. Magkaiba yun. Hindi rin yun isa. Ang Jesus, tinranslate sa Arabic, hindi isa. Yes, Yesu. Yeswa. Yun ang Arabic. Sa Aramaic at saka sa Hebrew, Yeshua, Yahushua. See? So ngayon, hindi mo alam, hindi ka sigurado, di Jesus na lang. Doon ka sa safe. Hindi mo alam Huwag ka na mag-Arabic kung di mo alam. Mapi ka lang. English na lang. Tagalog. Yun, sigurado ka. Jesus. Panginoong Jesus. Okay? Huwag ka nang kunyari expert ka dahil mong alam pangalan. Kasi merong ban. May danger. No? Sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng ibang Diyos. Neither let it be heard out of thy mouth. Huwag nawang marinig yan na lumabas sa iyong bibig. Yung pangalan ng ibang Diyos. Ingat. Ingat. Pag magpe-pray. Hindi basta-basta ang prayer, hindi basta-basta prayer. Kasi pagka nag-pray ka, halimbawa, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. That's correct prayer. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace. Mali na yun. Ba't ka nagpe-pray na sa Father, pagkatapos dinagdagan mo ng isa pang prayer na hindi na pangalan ng Father? Sabi rito, huwag mong babanggitin ng ibang pangalan. Pangalan lang ng Diyos pag nagpe-pray ka. Bakit mo dinagdagan ng Hail Mary? So, mali na yung prayer mo.
Kinancel mo yung prayer mo. Tama yung isa eh. Tapos dinagdagan mo ng mali, edi 0. Diba? Parang 1 minus 1 or 1 times 0. Okay? Isaiah 12:4. Isaiah 12:4. And in that day shall ye say, praise the Lord. Call upon His name. Declare His doings among the people. Make mention that His name is exalted. See? So, yan po ang criteria ng mga tamang panalangin. Alam niyo yung salitang our thoughts and prayers are with you? No? Minsan, ano yan cliche. Ano yung cliche? Parang sinasabi mo lang para lang may masabi. No? Our thoughts and prayers are with you. Oh, really? You are praying? Kahit na mga unsaved, kahit na mga hindi Kristiyano, si Obama, ang daming beses sinabi yun, our thoughts and prayers, nagpe-pray siya. Samantalang he is pro-abortion. And he, according to other people, he's a Muslim. And according to other people, he's a communist. And then, our thoughts and prayers are with you. What kind of prayer? See? That's a cliche. So, ask of God. Lastly, ask of God the hardest things in your life. Amen. Huwag lang tayo makontento na yung mga simple lang na parang kahit di mo pag-pray, parang mangyayari naman talaga eh. Although, pag-pray din natin yun. Pero huwag tayo makontento na yung mga matter of course or normal course of life, pinagpe-pray mo, hanggang doon na lang yung level ng prayer mo. Ask God about hard things. Hezekiah asked for the impossible thing, the salvation of the whole nation. And God granted it to him. We can pray for our nation too. Pinagpe-pray nyo ba yung ating bansa? Pinagpe-pray nyo ba ang gobyerno? Pwede rin tayong mag-pray para hindi tayo makalusot tayo sa drug addiction. Magtagumpay tayo para lahat tayo doon na sa Pilipinas. Kita-kita tayo doon. Hindi na tayo maglingkod sa mga Arabo. Bahala na sila rito. Gusto nyo ng, sige, pitigpit, maraming requirement. Kayo na lang dito. Uwi na kami. Pag-pray natin na dumating yung araw na yon in our lifetime. Imposible ba yon? Nothing is impossible with God. Amen. Pwedeng mangyari yan. Amen. Doon tayo. Sa bansa natin. Magkakasama tayo, kanta tayong Bayang Magiliw. We can pray for our president. We can pray for impossible things to happen. Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27. Ito yung challenge ng Panginoon sa atin. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Anong sagot? Anong sagot? None. No. There's nothing too hard for God. If He can create heaven and earth from nothing, no? He can surely give you the solution to the deepest problems in your life. Amen. John 16:23 and 24. Ito naman ang challenge ng Panginoong Jesucristo sa atin. John 16:23.
Yes. Hezekiah asked for impossible things. We can also ask for hard things and impossible things to happen in our lives. Sabi ng John 16:23, "And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it you. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full." Anong sinasabi niya rito? Wala kayong hihingin sa akin na hindi ko ibibigay. Lahat ng pangangailangan nyo, ibibigay ko. Pag-pray nyo lang. Yung assurance ng, wala ka bang, ano mga problema mo ngayon? Pera, okay. Accepted dyan. Lahat tayo may problema sa pera. Yung iba lang mas mabigat. Huwag kayong pumunta sa akin. Sa Panginoon muna kayo pupunta. Ha? Panginoon. Pero wag yung bibili ka lang kasi ng iPhone 7. No? Okay lang bumili niyan kung may pera ka. Pero kung wala kang pera, wag mong pag-pray naman. Wag mo muna ipag-pray yan. Yung mga pangangailangan mo muna talaga. No? Tapos, sabi, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. So, the point is, ask for impossible things. Think. Now, let's pray now. Panginoon, paisip mo po sa amin kung ano yung problema namin. Panginoon, nawa pumasok sa aming isip para ipag-pray po namin to. At kahit imposible, Panginoon, we know and we believe you can solve our problems. That is the prayer that we need. So today, think of that godly thing that you have been wishing and dreaming that should happen. Repair of your marriage. Yung ba? Sira ba yung relasyon yung mag-asawa? God can repair the marriage. Meron ka bang kaibigan dati? Ngayon, di mo na kaibigan? Talagang galit na sa'yo at gusto ka nang gawa ng masama? God can soften the heart of that person and you. Ikaw may problema. Papalambutin ng Panginoon ang puso niya at puso mo upang magkasundo ulit kayo. Kailangan mo ba ng trabaho? Or kailangan ng trabaho para sa kapatid mo, sa anak mo? God can make that happen. Meron ka bang pera na pinautang, hindi mo na makolekta? Pag-pray mo yan. Sulat mo sa papel yung amount. Sulat mo yung pangalan ng tao. Tapos, wag mong tatalian, tapos tutusukin mo ng karayom. Hindi ganon. Ha? Ilatag mo sa Panginoon. At sabihin mo, Lord, ito pong tao na ito. Now, alam ng Panginoon yon. Alam niya na yon, matagal na. Kaya lang, para lang mabuhos yung puso mo doon sa panalangin mo. It's for you actually. No? Write the name. Sulat mo telephone number. Anything. Repair of marriage, healing of incurable disease. Kanina si Danny, si Dawood, may dinadaing dito. Lagi daw masakit. No? Pag-pray natin siya na sana ay gumaling yun. Wala na siya insurance, mukhang mag-exit siya sa amnesty na binigay ng hari. Pero may matatanggap daw siyang yung demanda niya, no, nanalo siya.
at mukhang ibibigay. So, let's pray for him. Do you need wisdom? If any man lack wisdom, let him ask of God, who give it to all men liberally and upbraideth not. Kulang ka ba sa talino? Yung skill, yung trabaho mo, parang napupuna ka ng boss mo na kapos ka, hindi kita ma-promote kasi merong mas magaling kaysa sa'yo eh. Pag-pray mo yan. Hawakan mo yung makina. Ano? Hawakan mo yung kung ano man yung tools mo. Lord, I believe you can make me more skillful. Diba? Huwag kang maghintay ng parang biglang kikintab yun o biglang mga usok. Wala yan. Or the best thing that you can pray about is the salvation of a loved one. Kung save ka na, alam mo save ka na, the best thing that you can pray about and the best miracle that can happen in your life, pag-pray mo, yung asawa mo na unsaved, anak mo na unsaved, nanay mo o tatay mo na unsaved, kapatid mo, pag-pray mo, iyak mo sa Panginoon. Sulat mo yung pangalan niya, yung picture niya. Lord, iligtas mo itong tao na to. Mahal ko to. Ayoko mapunta siya sa impyerno. Maawa ka sa kanya, Panginoon. Ako, niligtas mo na. Iligtas mo itong tao na to. Lord, just to pour out your emotion so that ma-touch mo ang Panginoon. Because the heart of God can be touched by the feeling of our infirmities. Yan po yung nasa Hebrews. God can be touched with the feeling of our infirmities. Tumayo po tayo.